Pag nandyan na ang modern warehouse, alam ko kung sinong truck yung pumapasok, kaninong truck yung pumapasok, ilan ang dinala niya, ilan ang lumabas. So, kita lahat yan. Walang makapagkaila dahil merong CCTV at meron din sa aparato, sa cellphone, nakikita ko kung gumigiling o nagda-drive. Lahat kita. Lecture pa tayo pumunta dito. Ganun. Magandang hapon po sa lahat at ako'y natutuwa at kasama natin ang ating mga magsasaka. At kahit mainit, nandito tayo. No? Iniwan ninyo ang inyong mga ginagawa sa bukid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Eto na, ang umpisa. No? Ng katuparan ng inaasam natin na magkakaroon tayong mga facilities. No? Katulad nito, kung saan meron tayong drying facilities, 10 na tig-30 tonner, at meron din tayong rice mill na itatayo dito. Bakit po merong ganito ngayon? Alam nyo, ito ay walang halong biro. Si Pangulong BBM mismo nag-instruct sa atin. Tignan ninyo ang pangangailangan ng magsasaka. Bumaba kayo sa ground. Pakinggan ninyo. Kanya lagi ang FA may ugnayan. Ano-ano yung mga problema na narinig namin sa inyo? Minsan nagkakatampuhan sa bilaran. No? Siguro nagkakainggitan pa minsan. Dahil kulang na kulang ang ating bilaran. Kulang ang ating pavement, wala tayong mga facilities. Eto, nandito na. So, isa po yan sa mga pinakinggan namin na kahilingan ninyo. At ngayon, kahit wala kayong patuyuan, pwede na namin bilhin ang lahat ng palay ninyo. Kahit kakaani pa lang. Lecture pa tayo pumunta dito. Kuya Jimmy, kamusta na po? Kamakailan, nanggaling po kami sa NFA Gimba at nakita po namin ang development pa lamang, ito nga na-demolish na yung lumang warehouse na pagtatayuan ng modern warehouse. At bakit po ganun pa lamang po ang development? Banggit po natin sa ating mga kamagsasakang nakikinig ngayon at nanonood. Yes po, bilang background po, i-ano ko na lang po yung project na yan. So ang project po ng construction ng establishment ng NFA Modernized Warehouse, magkasama po yung Gimba at saka yung sa Aguso. Yung pong sa Aguso nasa almost more than 30% na siya. So dito po sa ano ng Gimba, nagkaroon lang po ng revision ng design. So na-demolish na po siya. Na-approve na po yung revised design para po ma-retrofit doon sa equipment na ilalagay po dyan sa warehouse na yan. So, approve na po yung revised design. Mag-i-start na po. Nakano na po yung contractor na for construction phase na siya. So, magkakaroon na po ng excavation para sa staking at saka layouting na ng construction phase. Yeah. Kuya Jimmy, pwede pong pakipaliwanag bakit po nagkaroon ng o nangailangan magkaroon ng redesign sa proyekto? Opo, ang previous design po niyan kasi is full concrete ang ano niya. So nagkaroon po ng recommendation from the technical working group po ng central office doon sa itatayo na ipapasok ng mga equipments, yung 30 tonner na dito na mechanical dryers. So po, ang composition po niyan, ng mga component na ilalagay po dyan is 10 units na 10 tonner na mechanical dryer. So, nire-retrofit lang po yung based dun sa mga layout niya, kung saan yung ano ng mga dumping pit, yung
parang i-centralize po yung mounting niya. So nagkaroon lang po ng revision. So ngayon po na-review na ng technical working group yung revised design ng agricultural engineering design for ready na po for for construction. So yun lang po ang inano ng technical working group para pagka-deliver na po ng mga equipment, naka-fit na po siya doon sa design niya, lalo na po doon sa layout niya. So expect po by this year, inano po namin na matatapos siya within this year. Opo. So, retrofit, ibig sabihin, yung talagang sakto. Yung pong Yes po, tinugma na po. tinugma. Ibig sabihin, sinabi po ninyo, dalawa po itong sabay na itinatayo, isa sa Aguso. So, yung Yes po po. bang design po sa Aguso ay iba o parehas lamang? Nabago po yun yan sa Gimba. Kasi po nakita na medyo po yung tulad na sa Aguso, medyo mabagal. Kasi nauna po na-suspend po yung construction ng Gimba dahil may mga stocks pa siya na hindi mailabas tsaka yung mga equipment. So nag-resume lang po yung na-lift lang po yung suspension ng Gimba noong November. O second week ng November. Samantala po si Agosto, tuloy-tuloy po siya. Almost 40%, more than 30%, almost 40% na po siya. So, nakita po na medyo yung pacing na full concrete, mabagal siya. Tsaka yung pagre-retrofit ng yung mag-install ng mga equipment, may konting revision din. So, dito po sa Gimba, from full concrete, magiging combination po ng half concrete, half cladding. So, para mas mapabilis po yung construction niya. Ayun. So, imbis po na full concrete yung bodega, magkakaroon po ng mix. Tapos, yung layoutin po ng flooring, medyo itatama na po. Based doon sa requirement ng equipment para doon sa mounting. So, pagka na po yan, claddings po siya. So, hindi na po siya full concrete na mas mabilis po yung magiging construction niya. Kaya nga, ang estimated completion po namin dyan sa Gimba is within this year. Ayun. So, nababanggit po na bukod po sa 10 30-tonner na mechanical dryer ay meron din pong rice mill. Ganun pa rin po. Meron pa rin rice mill. Tama? Isa ba? O, Wala po. wala? Meron pong rice mill is Muñoz. Ay, So, ang meron po niyan, after po ng construction ng warehouse, by third quarter, magkakaroon na po ng procurement na ng equipment. So, 10 10-tonner po na mechanical dryer siya. Then, may kasamang truck scale. truck scale. At Okay. saka po yung panibagong opisina. So, yung bodega po, may naka-include po yung opisina na 2-story ng mismong satellite warehouse natin. So, after po na ma-install yung mechanical dryers and truck scale, may proposal po din po dyan na silo. Silo. Storage silo. So, yun ang, para malesen yung handling expenses. Opo. So, yun, proposal pa lamang yun, no? Yung, Apo, na po yun, naka-plano na po yun. Ayun. Okay. So, inaasahan natin kung third quarter ang procurement at sinasabi po ninyo within this year ay may tatayo na. So, yung Yes po. yung pag-ani sa buwan ng Enero, Pebrero, Marso ng taong 2027. Possible po.